sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Executive Order sa pagbuo ng Water Resource Management Office, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hataw Balita. Presidential Help Desk, itatatag ng pamahalaan upang tugunan ang medikal at pinansyal na assistance request na isinusumite ng publiko sa Office of the President. Hataw Balita. Senate Committee on Public Service Chairperson Senator Grace Poe, sinabing napapanahon na ang pagtatatag ng Water Management Office. Commission on Elections, kinilala ang paksyon ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong representatives ng PDP laban. Hataw Balita. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at former Senator at Senate Blue Ribbon Chairperson Richard Gordon, maasang uungkatin ng Ombudsman sa investigasyon ang mga utak sa likod ng Parmalimes. Hataw Balita. At pagiral ng El Nino, posibleng magumpisa sa kalagitnaan ng taon. Pag-asa, gagamit ng satellite para makita kung gaano karaming ulan ang ibabagsak sa isang lugar. Hataw Balita. Una sa ating mga mahataw na balita, inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahaharap sa water crisis ang Pilipinas. Sa kanyang pagdalo sa opening ceremony ng 6th Water Philippines Conference and Exposition sa Pasay City nitong Huwebes, March 23, sinabi ni PBBM na may mga komunidad na nakararanas na ng water crisis. Bunsod ito, nais ng Pangulo na makagamit na ang Pilipinas ng modernong teknolohiya at estratehiya sa pangangasiwa ng water resources ng bansa. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I was very surprised in the past years, even as senator, even as governor, that no one was speaking about water problems. Whereas every single urban community and even some rural communities in the Philippines have a water crisis. And so these are the kinds of stratagems that we have to employ, that we have to bring down to the grassroots level. Because the water crisis in the Philippines, and I call it a water crisis because it is. Kinikilala rin ni PBBM ang kahalagahan ng supply ng tubig sa agriculture sector. Kaya ayon sa Pangulo, nilagdaan na niya ang isang executive order na lilikha sa Water Resource Management Office upang mapangasiwaan ang mga pinagkukunan ng tubig ng bansa. But what we are going to try to do is to make it a more cohesive policy so that there is planning at the national level, and in that way we can maximize the management of what water we have. Ang Office of Water Management Office ay isa sa ilalim sa pangangasiwa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ito ay magsisilbing transitory body habang hinihintay ang pagpapasa ng Kongreso ng panukalang pagtatatag ng Department of Water Resources. Hataw Balita. Magtatatag ng Presidential Help Desk ang pamahalaan upang tugunan ang medikal at pinansyal na assistance request na isinusumite ng publiko sa Office of the President o OP. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Cheloy Garapil, sa unang 6 na buwan pa lang ng Marcos Administration, mahigit 50,000 action documents na ang natatanggap ng OP. 20% sa mga ito ay may kinalaman sa medical at financial concerns. Ang Presidential Action Center ang mga kasiwa sa Presidential Help Desk. Pirmado na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Executive Order para sa pagtatatag nito. Hataw Balita. 93% o 9 sa 10 mga Pilipino nagsabing naramdaman nila ang epekto ng climate change sa nakalipas na 3 taon. Batay ito sa December 2022 survey ng Social Weather Station o SWS. 17% sa mga participant ang nagsabing naramdaman nila ang severe impact ng climate change. 52% ang nakaramdam ng moderate impact at 24% ang nakaramdam ng little impact.
6% naman ang nagsabing wala silang naramdamang epekto ng climate change. Sa kaparehong survey, 88% ang nagsabing may magagawa sila para maibsan ang panganib na dala ng climate change. 76% naman ang naniniwalang maaaring mapabagal ng sangkatauhan ang climate change kung susubukan nito. Ginawa ang survey noong December 10 to 14 sa 1,200 na mga respondent. Hataw Balita. Napapanahon ang pagtatatag ng Water Management Office ayon kay Senate Committee on Public Service Chairperson Senator Grace Poe. Ito'y habang nakabinbin pa sa Kongreso ang panukalang batas para sa pagtatatag ng hiwalay na ahensya na mangangasiwa sa supply ng tubig sa bansa. Umaasa si Poe na sa pamamagitan ng bagong tatag na opisina, matutugunan ang krisis sa tubig ng bansa sa pamamagitan ng integrated at holistic approach. Hataw Balita. Hindi na magpapatawag ng pagdinig ang komite ni Senator Robin Padilla patungkol sa panukalang amyenda ng saligang batas. Ito'y matapos ihayag ng isang kongresista na pumayag na umano ang liderato ng Kamara na sundin kung anong magiging desisyon ng Senado sa charter change. Sa press conference ng PDP laban na paksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na pumayag na umano si Romualdez na sang-ayunan na ng liderato ng Kamara ang Constituent Assembly o CONAS na isinusulong ni Padilla kung saan ang mga mambabatas ang mismong mag-aamyenda sa konstitusyon. Kaiba ito sa Constitutional Convention o CONCON na isinusulong sa Kamara kung saan boboto ang taong bayan ng mga delegado na susuri at mag-aamyenda sa saligang batas. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Robin Padilla at Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Idol ko talaga to. Isipin mo, na-convince niya agad si Speaker. Ano? Sana makakuha ko yung talent mo na yan. It was during the party leaders meeting sa office ni Speaker. The Speaker said that if the Senate will come out with a version na CONAS, then we will go for it. Pangalawa, economic provisions lang yung pag-uusapan natin. Pumayag si Speaker. Pangatlo, voting separately. Pumayag si Speaker. Yan yung stand ng House. So we agree on all the conditions that the Senate wants with regards to constitutional amendment. Nakakausap na rin umano ni Gomez si House Committee on Constitutional Amendments Chairperson at Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez patungkol rito. Wala pang pahayag dito sina Romualdez at Rodriguez. Ayon kay Senator Padilla, habang naka-session break, kakausapin niya ang mga kapwa mambabata sa pag-asang makakuha ng sapat na pirma ang kanyang gagawing report at makalusot sa plenaryo. Samantala, ang PDP laban na paksyon ni dating Pangulong Duterte ay susuportahan si Padilla at tutulong na sa information drive kaugnay ng Chacha. Hataw Balita. Kinilala ng Commission on Elections o COMELEC ang paksyon ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong representatives ng PDP laban sa Certificate of Finality and Entry of Judgment na inilabas ng COMELEC nitong Huwebes, March 23. Kinatigan ng komisyon ang desisyon ng COMELEC 2nd Division na kumikilala sa Cusi Wing na tunay at opisyal na mga miyembro ng partido at hindi ang paksyon ni dating Senador Manny Pacquiao at dating Senadora Coco Pimentel. Ayon sa COMELEC, ipinaalamnan nila sa dalawang kampo ang resolusyon. Hataw Balita. Itataas ng Commission on Elections o COMELEC sa 8,000, 9,000 at 10,000 pesos ang honoraria ng mga Board of Election Inspectors o BEIS para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ito'y mula sa orihinal na 4,000, 5,000 at 6,000 pesos. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagawa ng paraan ng komisyon na iparehas ang honoraria ng BEI sa natatanggap ng mga guro sa automated elections at sakaling matuloy ang pagsasagawa ng Constitutional Convention at election para sa mga CONCON delegate,
isusulong anya ng COMELEC ang dagdag na 2,000 pesos na honoraria sa lahat ng electoral boards. Hataw Balita. At sa ating ulat, panahon sa kasalukuyan, ang extension o reach ng high pressure area ay nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Ang high pressure area ay ang kabaligtaran ng low pressure area o LPA na nagdudulot ng masamang panahon. Dulot ng high pressure area ang magandang panahon. Dahil dito, mababa ang tsansa na makararanas ng mga pag-ulan ng mga lugar na maapektuhan ng ridge ng high pressure area. May mga tsansa pa rin ng pagkakaroon ng ilang isolated rain shower o thunderstorm sa ilang mga lugar, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. At magandang balita po, wala pa rin ho tayong minomonitor o inaasahan na bagyo o LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Asahan po ngayong araw na sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 22 hanggang 32 degrees Celsius, sa Tugigaraw mula 22 hanggang 34 degrees Celsius, sa Baguio City naman ay mula 16 to 27 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 23 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 22 to 31 degrees Celsius at sa Legazpi City mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 25 to 30 degrees Celsius, sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, sa Iloilo 26 to 32 degrees Celsius, 25 to 34 sa Davao City area at sa Zamboanga mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Magandang balita dahil sa kasalukuyan wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya ang ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may malilit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga nasabing baybay. Ang araw po ay sisikat alas 5:58 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Posibleng mag-umpisa na ang pag-iral ng El Nino sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa ngayon ay nasa 55% ang posibilidad ng pagkakaroon nito mula Hulyo hanggang Setyembre. Pero ang epekto nito sa bansa ay maaring magsimula sa huling bahagi ng 2023 hanggang sa unang bahagi ng 2024. Ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang posibleng makaranas ng pagkabawas sa dami ng ulang nararanasan. Ang El Nino ay ang paglamig ng karagatan sa Western Pacific na kinaroroonan ng Pilipinas. Mababawasan ang dami ng ulan dahil sa mas mababa ang temperatura sa karagatan na isa sa kailangan para mabuo ang weather system gaya ng LPA at bagyo. Samantala, gagamit naman ang PAGASA ng satellite para makita kung gaano karaming ulan ang ibabagsak sa isang lugar. Ito'y sa pamamagitan ng Satellite Rainfall Extremes Monitor o SATREX na maaari ring makita ng publiko sa website ng PAGASA. Pakinggan po natin si Dr. Esperanza Kayanan, ang Deputy Administrator ng PAGASA. Sa pamamagitan po nitong satellite data, yun pong mga areas, lalo na dun sa mga liblib na area, kung saan wala kaming instrumento na pangsukat ng ulan, ito po ang isang makakapagbigay ng data. Hataw Balita. Muling hinimok ng infectious disease expert na si Dr. Edsel Salbanya ang publiko na magpabakuna kontra COVID-19. Ito'y sa gitna ng pagdami ng nasasayang na bakuna na aabot na sa 50 million doses. Ayon kay Dr. Salbanya, hindi nakikita ng mga taong panganib ng nakamamatay na sakit, kaya naiwawalang bahala nito ang importansya ng pagpapabakuna. Pakinggan po natin si Dr. Edsel Salbanya.
Yeah, I think the problem talaga with the vaccines kasi hindi na nakikita ng mga tao yung clear and present danger. Sa Amerika nga, yung uptake nila ng bivalent vaccine na yun is about only 15%. And so I think that yung pagtrato natin dito sa COVID na alam natin na mananatili na dito, intindihin natin hindi lang yung epekto nito sa atin, but also to the people around us, especially the vulnerable population. So kung may pagkakataon talaga na kumuha ng bakuna, lalo na boosters, kung you qualify or kung hindi pa-booster, hindi lang para sa atin, kung hindi para sa iba't ibang tao, kasama na dyan yung vulnerable population. Nauna nang sinabi ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere na posibleng umabot sa 60 million doses ang masasayang na COVID-19 vaccine sa bansa dahil sa agam-agam ng mga Pilipino sa pagpapabakuna. Gayunman, ginagawa na anya ng DOH ang iba't ibang paraan para mas pabilisin ang vaccination program sa Pilipinas. Hataw Balita. 33 opisyal ng gobyerno ang pinatawan ng 6-month suspension ng Ombudsman kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng pandemic supply sa Parmalee Pharmaceutical Corporation. Kabilang sa mga opisyal na pinatawan ng suspensyon ay mula sa Department of Budget and Management Procurement Service at Department of Health. Grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service ang mga pwedeng kaharapin ng mga sangkot na opisyal. Nire-respeto naman ng DOH ang naging desisyon ng Ombudsman at handa silang makipagtulungan sa gagawing investigasyon. Hataw Balita. Pinasalamatan nila Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at former Senator at Senate Blue Ribbon Chairperson Richard Gordon ang Office of the Ombudsman sa pagpataw nito ng suspensyon sa 33 opisyal ng Procurement Services ng Department of Budget and Management o PSDBM, Department of Health o DOH at maging ang ilang opisyal ng Ombudsman na sangkot sa biniling overpriced medical supplies noong kasagsagan ng pandemya. Sina Ontiveros at Gordon ang mga naghain ng reklamo sa Ombudsman noong Oktubre ng nakarang taon kung saan kalakip ang draft committee report noong 18th Congress mula sa isinagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa mga overpriced na medical supplies para sa COVID-19. Naniniwalang dalawang mambabatas ng ipinataw na suspensyon ay patunay lamang ng nangyaring anomalya at umaasa silang uungkatin ng Ombudsman sa investigasyon ang mga utak sa likod ng nabanggit na katiwalian at hindi lamang ang mga hamak na empleyado at mga mid-level officials ng nasabing mga ahensya ng gobyerno. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. I'm very confident in the probe of the Ombudsman at na-vindicate talaga ito dahil sa inilabas nilang order kahapon, and umaasa din ako sa sinasagawang at ilalabas na special audit ng Commission on Audit. But of course, if any new matter nga po should arise, ay pwede pong akong mag-file ng resolution muli para buksan muli ng Senado ang investigasyon sa Parmalee. Hataw Balita. Inilunsad ng Department of Education ang DepEd Partnership Assistance Portal na inaasahang magpapabili sa paghahatid ng tulong sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa pamamagitan nito, agad na maa-access at makapagpapadala ng tulong ang public at private sector sa eskwelahan na magiging benepisyaryo. Dito na rin maaaring makapag-set ng meeting sa mga sponsor sa DepEd School. Ari ring makapaglagay sa nasabing portal ang mga paaralan kung anong tulong ang nais nilang matanggap. Mayroon na rin itong location at directory features para sa contacts. Mamomonitor din dito ng mga sponsors o DepEd partners ang progress o status ng kanilang mga ibinibigay na tulong sa mga paaralan. Pakinggan po natin si Attorney Michael Powa, ang spokesperson ng DepEd. This is really our commitment dun sa transparency and accountability. Kasi po, dahil dito sa portal na to, hindi lang makikita ng partners kung saan sila makakatulong, makikita rin nila yung progress dun sa school na tinutulungan po nila. Oras, 27 minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas.
Nagpasalamat ang isang 48 anyos na blood donor at dating may asthma sa Members Church of God International dahil naging daan umano ang mass bloodletting drive ng MCGI upang gumaling ang kanyang karamdaman. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita. Muling sinimula ng grupo ng Members Church of God International o MCGI San Fernando Chapter ang taong 2023 sa pagsasagawa ng matagumpay na mass bloodletting nitong linggo, March 19. 4 na beses sa isang taon kung magsagawa ng mass blood donation drive ang MCGI San Fernando Chapter kung saan 500 blood donors ang target nito every quarter. Isa si Arnold Pineda sa halos isang dekadang regular blood donor ng MCGI. Ayon sa kanya, bata pa lamang siya hanggang magkapamilya ay mayroon ng iniindang asma. Dahilan kung kaya't mapapansing payat ang pangatawan niya noon. Personally po, yung naging experience ko po dito, may narinig na po ko dati kay Bradley na yung pag-donate ng dugo is malaking maitutulong sa katawan. At kasi po, nung bago pa po ako mag-donate ng dugo, meron po akong asthma dati. Nagne-nebulizer po ako, tapos yun po, inihingal po ako. Lilinisin yung dugo mo, papalitan ng panibago. Taong 2015 nang marinig ni Arnold ang mabuting epekto ng pagdodonate ng dugo sa katawan kay Brother Eli Soriano. Kaya yun po, mula po nung sinubukan ko po yun, awa tulong po ng Diyos, hindi na po ako nag-nebulizer. Matagal na po akong hindi nag-nebulizer. Kaya kung titignan ko po yung picture ko po nung nakaraan, compare po ngayon, ang laki po nung inilaki nung katawan ko kasi payat po ko talaga noon. Yan po yung malaking naitulong po sa akin nung pagdodonate po ng dugo. Laking pasasalamat ni Arnold sa Diyos dahil sa ngayon ay maayos na siyang nakakahinga at matagal na ding itinigil ang paggamit ng nebulizer. Ito pong pagdodonate po ng dugo, kung titingnan niyo po, kung yung iba natatakot po, huwag po kayong matakot kasi po isa po itong unang-una, nakakasunod po tayo dun sa aral ng Diyos, sa mga itinuturo po ng Biblia, tinuturo po ni Brad Eli, ni Brad Daniel. Ang isa pa po ron, malaking tulong po ito sa atin pong kalusugan. Para kay Arnold, hindi lamang sa kalusugan ang benepisyo ng pagiging isang blood donor, kundi ang maging kabahagi sa pagtulong sa kapwa-taong nangangailangan ng libreng dugo. Ayon naman kay Gilbert Jacome, ang Blood Donor Society Coordinator ng MCGI, ang mass bloodletting activity ng grupo ay isinasagawa hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ang MCGI Blood Donor Society ay isang grupo na binuo po ng kapatid na Eli, ng kapatid na Daniel, kung saan ito po yung pangunahing abala sa pagbibigay ng blood assistance, pagkakandak ng mga iba't ibang mass blood donation drive, katayap ang iba't ibang blood center sa buong Pilipinas hanggang sa buong mundo. Ikinagalak naman ng pamunuan ng Jose Bilingad Memorial General Hospital na bagamat pansamantalang naantala ang naturang aktibidad dahil sa pandemya simula noong 2020, ang regular na mass blood donation drive ng grupo ay pumapangalawa sa highest donor na may tinatayang 2,500 bilang ng donors taon-taon sa dibisyon ng Pampanga. Maraming salamat po at ibinalik nyo po ulit yung mga ganitong activities na bloodletting po. Kasi kung i-estimate po natin annually po, ang naitutulong po ng MCGI na blood donation is 2,500 bags po. No? Maraming salamat din po sa initiative na yun pong parang voluntary po na pagdodonate ng dugo. Ayon naman sa pabatid ng MCGI, ang susunod na mass bloodletting schedule sa ibang distrito sa Pampanga ay sa darating na April 9, April 17, April 23 at May 7, 2023. MCGI cares! MCGI shines! To God be the glory!
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Ipinatitigil ng Marine Industry Authority o Marina ang operasyon ng RDC Real Marine Services, ang kumpanya ng lumubog na oil tanker na MT Princess Empress. Nag-issue ng 2 cease and desist order ang Marina para kansilahin ang Certificate of Public Convenience o CPC ng kumpanya at para patigilin ang operasyon ng 3 nilang barko, kabilang na ang 2 tanker at 1 pampaserong vessel. Dumalo ang Marina at iba pang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of the Environment and Natural Resources o DENR sa Oil Spill Interagency Committee meeting kahapon ng Department of Justice o DOJ. Samantala, pinatawa naman ang inisyal na administrative fine na nagkakahalaga ng mahigit 470,000 pesos kada araw laban sa kumpanya ng MT Princess Empress bilang danyos. Bukod pa ito sa posibleng pananagutan ng kumpanya kapag natapos ang ginagawang investigasyon sa oil spill. Pakinggan po natin si Attorney Hernani Fabia, ang Administrator ng Marina, at si DNR Undersecretary Yusek Ignatius Rodriguez. We issued 2 cease and desist order. One is for purposes ng cancellation of the franchise or the CPC. The other one is for to cease and desist in the operations. Based on our initial calculations, it would be 471,000 pesos per day, which would retroact to the day of the first sampling, which was March 1. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang RDC Real Marine Services sa bagay na ito. Hataw Balita. Provincial Government, Environment and Natural Resources Office ng Batangas, isang linggong magsasagawa ng water sampling sa Verde Island. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Simula noong Lunes, patuloy na nagsasagawa ng water sample ang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o PGNRO Batangas sa pamamagitan ng Batangas Environment Laboratory o BEL sa Verde Island. 3 lokasyon sa Verde Island ang kinuhanan ng water samples upang masuri ang kalidad ng tubig sa naturang isla. Habang kumukuha ng water sample ang PGNRO BEL ay wala silang namataan na bakas ng langis sa dagat. Ngunit ang mga tubig, buhangin at bato na nakitaan ng oil slick ay kinolekta ng mga otoridad at kasalukuyan nasa pangangalaga ng Philippine Coast Guard Batangas Station bago ito i-dispose sa tamang tapunan o dalhin sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Accredited Hazardous Waste Treatment Facility. Samantala, ayon sa PCG Batangas, 2 sityo na sa Barangay San Antonio sa Verde Island ang nalinis na ng PCG, Bantay Dagat at mga residente. Sa Barangay San Agustin, Kanluran at Barangay San Agapito sa Verde Island ay wala pa rin panibagong oil spill sites na nakikita ang mga otoridad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Ininspeksyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Norte ang ilang mga infrastructure projects sa lalawigan. Ito'y dahil sa mga reklamong natanggap mula sa mga residente ukol sa umano'y hindi maayos na pagkakagawa sa nasabing mga proyekto. Si Brian Baldarahe humahatawa. Hataw Balita. Nagsagawa ng mga site inspection ng ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan hinggil sa inirereklamong mga infrastructure projects sa Camarines Norte na di umano'y substandard ang pagkakagawa. Una na rito ay ang Barangay Road sa Barangay Kabuluan at Barangay Maulawin sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Ayon kay Board Member Winifredo Oco na siyang chairman ng Committee of Infrastructure ng Sangguniang Panlalawigan, ilang mga reklamo ang kanilang natanggap mula sa mga residente hinggil sa hindi umano maayos na pagkakagawa ng nasabing kalsada. May mga concern citizens doon, itinuro din sa amin yung mga binuhusang walang base course. Nagkaroon po ng boring doon. Kung makikita mo yung malalaking bato na kasama sa buhos.
Ayon pa kay Board Member Oco, kung mapapatunayan na nagkaroon ng paglabag ang mga kontraktor sa pagsasagawa ng nasabing proyekto, posible anyang makasuhan ng mga ito at mailagay sa blacklist. Ayon naman po doon sa mga engineers na kasama natin ay ang isasagawa doon ay remove and replace. Kaya magkakaroon uli ng inspection. Ayon din naman po doon sa mga engineers ng DPWH. Samantala, kasama ring ininspeksyon ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang construction ng Centennial Wharf o ang port na ginamit na drop-off point sa mga tourist destination sa probinsya. Kasama ng Provincial Engineering Office, isa sa tinignan ng Sangguniang Panlalawigan ay kung tama ang lawak ng lupain na dapat ay tinayuan sana ng mga istruktura na magagamit ng lokal na pamahalaan. Nakareceive po kami ng sulat galing sa Volunteers Against Crime and Corruption na pinapaimbisihan po sa amin ang proyektong ito. Base sa aking initial na documentation, merong 10,303 original. And then as of the moment ay 7,000 square meters na lang ang para sa Kapitolyo. Hindi ko alam kung saan napunta yung 3,303. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Nagbigay ng 15 araw na palugit ang Social Security System o SSS Cabanatuan City Branch sa Nueva Ecija sa 6 na establishmento na ayusin ang kanilang mga traso at obligasyon para sa kanilang mga empleyado upang makaiwas sa kaso at abala. Si Danny Munar, humahatawa. Hataw Balita! Isa-isang tinungo at pinaalalahanan ng Social Security System o SSS Cabanatuan City Branch ang bawat employer sa 6 na establishmento sa Nueva Ecija netong Huwebes, March 23. Ayon sa SSS, 4 na establishmento kasi ang hindi nagpaparehistro ng kanilang negosyo at empleyado at 2 establishmento naman ang delinquent sa kanilang buwan ng paghuhulog. Itong pagpapaalala namin sa kanila ay makakatulong ng maigi sa kanila bilang employer at sa mga empleyado nila. Kasi nakaangkorahe ho ang benepisyo ng mga empleyado sa tamang pagbabayad ng contribution. So, kung nakakaligtaan ng mga employers ang kanilang obligasyon sa SSS, ito ho ang perfect opportunity for them na mag-comply. Ino-offer din namin yung ating condonation program na yun, ongoing. So, during the pandemic, pag meron silang delinquency, magbayad lang sila ng principal amount from, kung may delinquency sila, from March 2020 hanggang February 2022, mawawala na yung penalty. Provided that they pay the principal amount of the Social Security contributions at saka yung EC and the EC penalty ay kailangan nilang bayaran. Samantala, upang mapabilis at hindi rin mahirapan pang bumiyahe ang mga individual na nagnanais maka-avail ng iba't ibang serbisyo at mga programa ng SSS sa mga kanayunan, target din ng ahensya na mailapit sa nasa 643 barangay na kanilang coverage area ang kanilang serbisyo. 12 barangay na sa ngayon ang kanilang sinasanay. Pero kung empleyado ng SSS, ang ititrain po yung nasa barangay mismo para sila po ang mag-assist sa kanilang constituents ng mga services ng SSS. Kagaya po nung online services natin na pag-apply ng SSS number. Kahit saan po basta't meron silang data, may internet. Layunin ng ahensya na maipaabot sa publiko ang kahalagahan ng pagkakaroon ng SSS ang bawat individual para sa kapakinabangan ng bawat pamilya sa panahon ng pangangailangan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Magde-deploy ng 172 tauhan ang Philippine National Police sa araw ng plebisito sa San Jose del Monte, Bulacan. Layon nito na mapigilan ang anumang gulo at karahasan na posibleng mangyari sa araw ng eleksyon. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita!
Nasa 200 police personnel ang ide-deploy ng Philippine National Police o PNP sa Barangay Muson sa San Jose del Monte, Bulacan na magbabantay sa gaganaping plebisito bukas araw ng Sabado, March 25. Hahatiin ng mga pulis sa 7 checkpoint at 4 na boarding center sa Barangay Muson, sa Pabay Elementary School, Benito Nieto Elementary School, Muson High School at San Jose del Monte Heights. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ronaldo Mahinay Lumactod Jr., Chief of Police ng San Jose del Monte, may 77 force multiplier na tutulong sa kanila hanggang matapos ang eleksyon. Hindi na anya kailangan ng additional na police dahil sapat na rin anya ang bantay sa Muson. We will deploy enough personnel maybe as early as 2 a.m. of March 25. We will deploy already our election paraphernalia. And then, on Friday, tomorrow, we will accept the arrival of our commissioners, the 7 commissioners of COMELEC, and then we will provide security. Pagdating naman sa checkpoint, maghigpit ang PNP sa natutupad na COMELEC gun ban. Lahat ng papasok at lalabas galing Maynila at ibang probinsya ay dadaan sa inspeksyon ng PNP. Sa record ng PNP, 2 na ang naaresto na lumabag sa gun ban. Sino mang mahuhuli ay papatawan nila ng kaukulang kaso at maaaring makulong dahil sa pagdadala ng baril. I don't presume na hindi nila alam. Kapag alam naman nila, nakarito sila, nakamuson sila, alam nila na mayroong plebiscite. Once mayroong plebiscite, ano ang kasunod niyan? Gun ban. Hanggang April 1 po ang gun ban natin, 1 week after the plebiscite. Ayon naman kay Atty. Imelda Panis, election officer ng COMELEC San Jose del Monte, maghigpit sila sa mga polling place. Hindi nila papayagang pumasok ang sinumang sibilyan kahit na pulis sa loob, maliban na lang kung sila'y botante. May policy po kami dyan, naglalagay ng mga sticker sa entrance for visitors saka doon po sa ating mga organic na COMELEC. Hindi po tayo mag-a-allow lahat ng pwede pumasok sa loob except those invited. On the day of the election, sa mga school, they're not allowed doon mag-stay classroom. No? Except to vote. They're not allowed to enter or to stay inside the polling place. But they are allowed within 30 meters from the polling place to stay. Paalala naman ng COMELEC, 7 a.m. ang umpisa sa botohan at matatapos ng alas 3 ng hapon. Pagkatapos ito ay bibilangin sa mga voting center at dadalhin sa Election Board of Canvasser para sa resulta ng plebisito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Maaari nang maka-avail ng 25% diskwento sa tuition at miscellaneous fee sa pamamagitan ng paggamit ng Pag-ibig Fund Loyalty Card ang mga kabataang nais mag-aral ng kolehiyo. Layunin ng programa na makapaghatid ng karagdagang benepisyo para sa mga miyembro nito gaya ng diskwento, rewards at earning points. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita! Isang Memorandum of Agreement o MOA signing ang isinagawa sa pagitan ng Pag-ibig Fund at Pinma Arroyo University sa Cabanatuan City, Nueva Ecija netong Miyerkules, March 22. Nakapaloob sa kasunduan ang pagkakaroon ng 25% diskwento sa tuition at miscellaneous fee ang mga kabataang nagnanais na mag-aral sa nasabing universidad sa pamamagitan ng paggamit ng Pag-ibig Fund Loyalty Card. Ayon sa Pag-ibig Fund, layunin ng programa na makapaghatid ng karagdagang benepisyo katulad ng diskwento, rewards, earning points para sa kanilang mga miyembro na nasa 300 partners establishment ng ahensya sa bansa gaya ng paaralan, pamilihan, pagamutan, gasolinahan at iba pa. Hinihikayat din ng ahensya ang kanilang mga miyembro na wala pang loyalty cards na maaari nang makakuha nito sa mga branch ng Pag-ibig Fund sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Kung
Kumpleto na ang 4 na koponan na magtutuo sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 9. Habang waiting na sa semifinals ang Judiciary Magis at AFP Cavaliers, si Bernard Dadis humahataw. Naigang veterano na sa liga na two-time champion Judiciary Magis laban sa defending champion DNR Warriors sa kanilang cardiac game kahapon sa score na 90-85. Sa pagtatapos ng second round of eliminations ng UNTV Cup Season 9, muling ipinamalas ni Season 5 MVP Chester the Elevator Tolomia ang kanyang bangis nang buhatin ang Magis para biguin ang DNR na may depensa ang kampyonato. Kumamada si Chester Tolomia ng 36 points, kabilang ang 6 mula sa Rainbow Country, 8 rebounds at 2 steals. Ito na ay ka-6 na beses na tinanghal na Best Player of the Game si Tolomia sa 9 na laban nila sa eliminations ng Liga ng Public Servant. Best Player of the Game rin si Frederick Salamat na tumikada ng 20 points. 12 points dyan ay sa fourth quarter kung saan ang 9 points ay mula sa 3 crucial 3-point shot. May 2 boards, 4 assist at 1 steal. Nag-ambag naman si Warren Ibanez ng 13 points. Dahil sa panalo, nangunguna ngayon sa standing sa Judiciary at eliminated naman na ang DNR Warriors. This is a good win for us coming into the next round. And tama, number 1 po ang Judiciary. Well, ang ginawa lang namin preparation for this game is we toughen up our defense and konting adjustment sa defense lang as a offense namin. Yung game plan namin, which is yung plays ng DNR, yung execution nila. Kasi nakita namin nung ni-review namin yung video, nag-execute talaga yung DNR, meron silang regular plays. So kailangan namin i-stop yun, which is nagawa naman namin. Nasungkit naman ng PNP responders ang natitirang ticket para sa quarterfinals matapos dominahin ng AFP Cavaliers kahapon sa score na 87-75. Best Player of the Game si Rolly Serrano na kumolekta ng 19 points, tig 2 rebounds at assist at 4 na steals. Nag-ambag naman si Anton Tolentino ng 16 points at si Olan Whipping ng 15 points. Sa PNP, do or die game na yun eh. Kaya talagang pukpukan yung laro. Sa kabila ng pagkatalo, nasa ikalawang pwesto naman sa standings ang AFP Cavaliers na nakuha naman ang isa pang waiting slot sa semifinals. Hindi ko masasabing medyo overconfident kasi kita naman na ganda ng nilaro ng PNP. So we just have to go back siguro sa drawing board and still practice hard and prepare for our semis game. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita. Paganda ng paganda ang laban sa UNTV Cup Season 9. At sa atin namang shout-out, binabati po natin ang lahat ng mga kapatid sa MCGI dito po sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi po ng mundo ng Happy Day 1 SPBB. Lalo na po sa ating Kuya Daniel Razon at sa kanyang sangbahayan. At syempre, ganoon din po sa aming pamilya, sa Kulubong Family at La Pastora Family. Ayan, Happy SPBB po. At shoutout po sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating pong programa, gaya po ni Benken Cantillero ng Marilao, Bulacan, Rodolfo Cabacang ng San Pedro, Laguna, at happy Sabbath anniversary kay Sis Jean Laginto. Happy birthday po kay Brad Josel Malyari. At siyempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350.
At kami po ay nag-aanyaya kung loloobin po ng Panginoon sa darating na March 27, araw po ng Lunes, para po sa opening ng Mass Indoctrination ng MCGI, kung saan mapapanood po yan sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos sa nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Jeremias Kapitulo 10, talatang 23. O Panginoon, talastas ko, na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Marso 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.